Nag-iwan ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng Leyte ang magnitude 6.5 na lindol kahapon. Ayon sa NDRRMC, 2 ang naitalang namatay sa lindol habang mahigit 100 naman ang sugatan. Bukod pa rito, natakot ang maraming residente dahil sa pangyayari. Makibalita tayo kay Sandra Aguinaldo. Mga gumuhong gusali, nagkabitak-bitak na kalsada, mga sasakyang pinitpit na parang lata. Yan ang sinapit ng bayan ng Cananga, Leyte matapos yanigin ng magnitude 6.5 na lindol kahapon. Ilang tao rin ang naipit sa loob ng mga gusali. 6 ang matagumpay na nailigtas ng mga rescuer. 2 sa mga ito, bata. Nakakatakot talaga yun kasi napakalakas talaga yun. Mas masahol pa kaysa Yolanda eh. Lakas po ng uga ng bahay. Feeling ko babagsak na eh. Isa lamang ang Cananga sa mga lugar na nakaranas ng malakas na pagyanig. Sa Ormoc City, nagpanik ang mga residente sa gitna ng pagyanig. Ang mga estudyante sa eskwelahang ito agad sinakluluhan ng mga rescuer. Ilang estudyante ang nahirapang huminga dahil sa takot. Ang iba, napatulala na lang habang inaasikaso ng mga paramedic. Madalian namang inilikas ang mga pasyente ng isang ospital sa lungsod. Bukod sa trauma, problema rin ng mga residente ang pagkasira ng kanilang mga bahay. Pati ang runway ng Ormoc Airport na bitak. Dama rin ang pagyanig hanggang Cebu City. Ang paderga ng hotel na ito nakitaan ng malalaking crack. Nagkalat naman ang mga tao sa kalsada, palayo mula sa matataas na gusali. Panik din ang dulot ng lindol sa mga empleyado ng Iloilo City Hall. Kasunod ng pagyanig, nakaranas ng malawakang blackout sa Bohol, Samar at Leyte. Kaya ang mga residente sa Tagbilaran City napilitang gumamit muna ng mga kandila at lampara sa gabi. Dagdag pasakit din ang kawalan ng tubig sa syudad. Problema namin dito, wala pang kuryente, wala pang tubig. Mahirap. Marami tuloy sa mga residente nagpalipas na lang ng oras sa mall. Ilang bahagi rin ng Bacolod ang nakaranas ng brownout. Gayon din sa Panay, Negros at Cebu pero naibalik na ang kuryente. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ang nasawi sa pagyanig. Kinilala ang mga nasawi na sina Jerry Movilla at Trisa Rosales. Si Movilla nasawi matapos madaganan ng gumuhong gusali sa Cananga, habang si Rosales ay nabagsakan naman ng hollow block sa Ormoc. 72 naman ang naitalang sugatan sa Leyte. 43 ang sa Ormoc at 26 sa Cariga. Sa ngayon, suspendido ang mga klase ng mga estudyante sa Tacloban City at Ormoc. Ayon sa PHIVOLCS, ang pagyanig ay dulot ng paggalaw ng latest segment ng pinakamahabang fault line sa bansa. Ang fault po na gumulaw ay yung latest segment po ng Philippine Fault. Ang movement po ng fault ay horizontal. Yung 2 block ng fault ay gumalaw horizontally. So walang vertical movement na involved. No? Nanawagan naman ang Malacanang sa publiko na manatiling kalmado. Dapat din daw maging alerto para sa mga posible pang pagyanig. Well, we are doing everything the military is doing its utmost. Tiniyak naman ng palasyo na maghahatid ang gobyerno ng agarang tulong sa mga apektado ng lindol. Sandra Aguinaldo, GMA News.